So, i-share ko na lang yung material natin, class, no? So, ito yun. Ang tanong, ano ba ang relasyon ng tatlong konsepto na ito sa physical science, ang force, mass, and acceleration, no? Pag pinag-aralan mo ang relasyon nila, you are referring to the Newton's second law. Di ba? So, ibig sabihin, kung may puwersa ka, ito, tinutulak yung trolley, pag nagbabago ang velocity or speed, may acceleration yon, di ba? Kasi bago-bago, no? And pag mas nilakasan mo yung force, di ba? Pag nilakasan mo yung force dito, hindi tayo makapagsulat ng maayos dito, ha. Pag nilakasan mo yung force, mas bibilis yung acceleration kasi ang kanilang relation ay directly proportional. Di ba? Pag tumataas yung acceleration, tumataas din yung force in a direction. They have the same direction. Okay? So, ang elementary definition ng force ay ano? Push or pull. Pwede kang nagtutulak, pwede ka ring naghihila. So, yun ang tinuro sa atin ng elementary tsaka high school. No? So, a push or a pull is force. An object at rest needs a force to get it moving. A moving object needs a force to change its velocity. Okay? Pag hindi gumagalaw ang isang bagay, all the forces are balanced or equilibrium. In all direction, naka-cancel out. No? For example, going to the left and going to the right will be canceling out. Kasi nga, equilibrium eh. Bawa, kung ano yung sa kanan, sa kaliwa, sa taas, sa baba. Pag sinam total mo, the net force is equal to 0. Kaya hindi siya nagmo-move. Pero pag may imbalance force, no, katulad sabi dito, unbalanced. No, there is a prefix called UN, unbalanced. Dapat magkaroon ng unbalanced na puwersa para mag-move. Di ba? So, yun. Pag nag-move na yan, kailangan ng pabago-bagong change or pagbabago ng velocity para magkaroon din ng pagbabago sa acceleration. A moving object needs a force to change its velocity. So pag mas malakas ang tulak, mas mabilis, di ba? Magbabago yung bilis. At whenever may pagbabago sa bilis, merong pagbabago sa acceleration, di ba? So force is a vector quantity having both magnitude and direction. Ano yun? To the right, to the left, to the bottom, and at a certain angle, no? So pag may magnitude at doon ay vector, no? The magnitude of the force can be measured using a spring scale. Unit of force is Newton, no? So pwede mong gamitan ng ano. Yung mass naman is the amount of body or the measure of inertia of the body. It is a scalar kasi hindi mo naman kailangan ng direction sa mass eh, di ba? Pag bumili ka ba ng 10 kilong bigas, sasabihin mo, 10 kilong bigas po, papataas, pababa. Walang ganun, no? So same as the temperature. It can stand by itself and it doesn't necessarily need direction. It is a scalar, no? Kilogram yon. Acceleration, the rate of change of velocity, it is called acceleration, and the acceleration is a vector quantity, so it can be changed in two ways. When you are changing the magnitude, no? And then when you are changing the direction. So, pwede mong gawin pareho yon, and ang magnitude is yung sa force, and then yung direction is yung kung saan, no? Kung pababa, pataas, patagilid, no? So, pag bumaba ang velocity, deceleration yon, no? Pag nag-increase ang velocity, acceleration yon. So, distance over time, meaning velocity over time is acceleration. So, ang responsable dyan ay si comparing Isaac, no? Si Isaac Newton ay pinanganak noong palang January 4, 1643 at namatay noong 1727. Si Isaac Newton, no? So patay na yan, pero hanggang ngayon inaaral pa rin natin because of his contribution sa science and physics, no? At marami pang iba.
Siya ay physicist, mathematician. Marami siyang nagawang mga writings or mga pag-aaral sa motion, optics, gravity, and calculus. Diba? 1687 pala, kala ko 1700s. So, 1687 pa lang, no? Meron siyang libro. Di ba? Noon pa lang, may nagawa na siyang libro. Tayo, wala pa nagawa ng libro. Principia Mathematica, no? In which he presents the theory of universal gravitation and three laws of motion. So yung mga batas sa grabidad or sa batas sa mga celestial bodies, may ano doon, may maraming contribution doon si Newton. Ito nga sa motion din, meron din siyang contribution. Okay? So ito 'yon. Paano natin maipapaliwanag ang Newton's second law, no? Halimbawa, meron kang brick. Yung parang putik, no? Pila o parang putik. Yung brick ginagamit sa wall ng mga construction sa house, di ba? Or sa mga warehouse and other structural, no? So, sabi ko nga may net force na tinatawag and it is directly proportional to the net force, yung acceleration. Dapat magkapareho ang direction ng force tsaka acceleration. Yan, same direction as the net force. Katulad ng pagpapaliwanag ko, inversely proportional to the mass. No? So, force equals mass times acceleration. So, yung mass and then acceleration ay inversely proportional. Kasi, pag bumigat na yung isang bagay, mas babagal yun. Di ba? At mas kailangan mo na ng karampatang force, na equivalent force, no? Ayun, bawa, nagtulak ka ng isang brick. Ngayon, pangalawa, twice as much force produces twice as acceleration. Pag nilakasan mo yung force, di ba? Decrease din yung acceleration o lalaki yung rate ng change ng velocity, no? Twice the force on twice the mass gives the same acceleration. Pero pag dinagdagan mo yung mass, ay walang mababago kasi dinoble mo yung force, dinoble mo yung mass. Okay? Kasi nga proportional lang siya. Next. Ano ba ang kailangan na masatisfy ng mga conditions dito? Kung meron kang mass and is acted upon by a force, the acceleration of the particle must satisfy the following. F is the unbalanced force acting on a particle of mass, M, and the resulting acceleration of the principle is A. No? So pag nagtulak ka ng force, nag-impart ka ng force, may mapuproduce ka dapat na acceleration sa mass. Okay? So if force acting on particle is zero, particle will not accelerate. It will remain stationary or continue on a straight line at constant velocity. So pag nawala na yung force mo, yung supply ng force mo, hindi mag-accelerate, no? It will remain stationary or continue on a straight line. At constant velocity. Okay? So, dapat malinaw yung mga konsepto na ganun. So, since we have this mother formula, or working formula na force equals mass times acceleration. For example, if we have a unit mass of 1 kilogram, diba? Yung kilogram at meron kang acceleration na meter per second square, no? So that is equivalent to 1 Newton, no? Kilogram meter per second square. So it is just of a mass times the acceleration, di ba? Ito yung mass, oh. Kilogram mass. Ito yung acceleration. Hindi makasulat to sa ano. Acceleration. Maliwanag ba? So, kilogram
second square, ito. So Newton is a unit of force. What about weight? Tatandaan, yung weight is puwersa din, pero it has to do with what? Gravity. So kung meron kang original na mass, i-multiply mo with the gravity. So may mass ka na 1 kilogram at may gravity naman tayo na 9.81 meter per second square. No? So pag multiply mo yung mass ng 1 kilogram and yung acceleration due to gravity, no? So especially sa mga falling body, so that's gonna be ito, no? 1 kilogram magiging 9.81 Newton. Okay? So ganyan. 1 kilogram times 9.81 meter per second square is 9.81 Newton. So ano ba sinasabi dito? Ang gagawin natin ay we have to do some summation of forces sa second law, no? Para makita natin kung ano yung resultant na force. Ngayon, we are introduced to another concept which is called kinetic, no? Kinetic, yan. Friction. Kinetic friction, yan. So ito yung kinetic friction. If a moving particle contacts a rough surface, it may be necessary to use the frictional equation, which relates to the coefficient of kinetic friction to the magnitudes of the frictional and normal forces, and the normal force acting at the surface contact. So, ano ba yung kinetic friction? Gagamit ka ng factor ng system, no? Yung coefficient of friction. At alamin mo lang kung ito ay anong klaseng friction, no? Kung static o dynamic, no? So ito sa kinetic is this is the friction and N is the ano to? Yung normal force, no? Kasi it is an opposing force. So motion, yung mu, which is the coefficient of kinetic friction, tapos i-multiply mo yung normal force. Yeah, no? So ganun ang mangyari dyan. Para matulungan tayo, ito po yun. The normal force is the force acting opposite the weight. So kung ito weight plus ito yung normal, di ba? Acting in line with the force and perpendicular to the surface of the body. So kung ito yung bagay, ano ka, straight ka dyan, which is normal. No? Normal yon. Ito naman ay object. Okay? So tingnan natin yung ibang formula. Ito. Magbibigay ako ng sample problem and then yung iba kayo na magtutuloy and then kasi malapit naman ang mag-time. An elevator weighing 15 kilonewton starts from rest and acquires an upward velocity of 3 meters per second in a distance of 6 meters. If the acceleration is constant, what is the tension in the cable? No? So alam niyo ba itong mga elevator, meron niyang component, no? So may pulley, may cable, no? May mga sprocket, marami yan, no? Ang kadalasan such o wagon at yun ang nagbabalanse ng motion to
with the use of counterweight. Hindi ko alam kung nakikita niyo ito. Counterweight. Counterweight. So meron yan pulley, no? So at this early kasi di pa kayo nagme-machine design or machine elements, pero may pulley yan, class. No? Pulley. Okay? So yung pulley may kasamang rope or belt. Okay? So dapat may alam kayo. So when you talk about belt or mga pulley, rope, hindi maalis ang konsepto ng tension, no? Tension of cable. So paano to ngayon? If the acceleration is constant, what is the tension in the cable? Halimbawa, yung pagbawa at pagtaas ay pareho lang yung speed, di ba? Constant yung acceleration, no? Because the change of rate or derivative of a constant is 0. Okay? So ngayon, ang given ay weight is 15 kilonewton, initial velocity from the start is 0, and final velocity is 3 meters per second. And ano tong y? 6 meters in a distance. Okay? So, paano ito sa-solve niyan? Ano mo muna yung problem? What is the tension in the cable? With all this given, no? 15 kilonewton yung weight, ang final velocity ay 3 meters per second, 0 ang initial velocity kasi dati naman hindi naman tumatakbo yung elevator. Then yung na-cover niya na distance ay 6 meters, no? So madali lang naman. Ito 'yon, no? Ang formula, no? Tingnan mo natin. If tension is upward, 'di ba? Kasi na lumalaban siya eh. Pero yung bigat ng tao ay ang bigat ng tao ay downward. No? Lagyan natin dito. So ulitin ko. Ang bigat ng mga tao, kung tao man yan o mga bagay, no? Sigurado with the action of gravity, pababa. So ito ay 15 kilonewtons, no, according to our problem. No, nakita ba yung problem? Sandali, balikan ko yung problem. Okay? So yung problem, ang elevator weighing 15 kilonewton, no, whether di pa sabi dito kung may laman o wala, basta ang kino-consider na weight ay yung weight ng elevator, 15 kilonewtons. Tapos may velocity na upward, 3 meters per second, at nakarating siya, na-cover niya na distansya ay 6 meters. Kung ang ating acceleration ay constant, what is the tension in the cable? So ibig sabihin, pag ginamitan mo siya ng FBD. Ano yung FBD? Free body diagram. Free body diagram. Okay. Ayun tama. So yung free body diagram, para maintindihan mo mabuti kung ano nangyari. So kung may pababa na puwersa na 15 kilonewtons, di ba? Kung merong pababa na ganyan, tina-counteract siya ng same quantity or magnitude na 15 kilonewtons din. Pataas, di ba? Para maging balanse ang lahat-lahat. Yun ang reacting force niya eh. So eto, paano mo makukompute? Yung tension or compression ay type lang yan ng mga force, di ba? Di ba sabi natin ang puwersa ay pwedeng patulak o pahila. Pwede rin namang pahila pataas or pahila pababa. Ang tawag sa pag hinihila away from the center, ang tawag dun ay tension. Pag hinihila naman towards the center ay compression. Or eto, di ba? Wala na siyang function ng ng tension kasi baka nasira yung, di ba? Yung
kung ano man. Basta ang pinag-usapan dito ay meron siyang nagka-counter. No? Kung ito ay 15 kilonewton, ang reactionary force niya or yung tension ay yung nag-tension sa kanya na away from the center is force, no? Na ginawa na lang T. Diba? So kung force to, ang formula pa rin ay mass times acceleration because force equals tension at this case, then it is equals to mass times acceleration. Okay? So kaya pa natin malalaman dito, no? Babalik pa rin tayo dun sa formula natin sa mga freely falling body, taka-rectilinear. So dito, ang final velocity squared is equal to initial velocity squared plus 2as. Yung 2 is constant. A, acceleration due to gravity is constant. And yung s, kanina, yung distance natin, di ba? Ang baliba na, paglagay natin dito ay, yung pa rin, acceleration times s or distance 6, no? So meron tayong final velocity. Wala tayong initial velocity kasi nakahinto yung elevator, 0 yon. 2ay, meron tayong 2 constant acceleration ang wala hinahanap. Y is the distance that the elevator makes, no, in a horizontal fashion or horizontal direction. So makakakuha tayo ng A dito, no. Ngayon, magkakaroon tayo ng summation of forces which is very typical sa sa Newton's law, di ba? Summation of forces going up is 0, no? And summation of forces going down is 0, no? So para balanse. Ngayon, eto, no? So T, di ba? Yung T is pataas. Ito naman pababa, W, no? Kasi mas mahirap yung pagpunta mo sa taas kaysa sa pagbaba lang. So T minus W equals MA, di ba? Okay ba 'yon? T minus W equals mass times acceleration. So ililipat natin yung W para makuha natin yung T. Ano ba yung T? Tension. Ano ang tension na humihila sa elevator, no, habang bumababa? So anong tension ng belt? So pag nandyan ka na sa ganyang equation, T equals MA plus W, mass times acceleration plus W. Tapos substituting values lang, mass equals weight over gravity. So this is mass, weight over gravity, times A. Meron ba tayong weight? Meron. Meron ba tayong gravity? Gravity is constant, 9.81. Meron ba tayong acceleration? Meron ba tayong acceleration? Yun nga ang kino-compute, no? Tapos 0.75, no? Meron tayong dito na acceleration. Meter per second. So all we have to do is to substitute, no? Tapos yung weight natin is 15 kilonewton. Dapat lahat to ay kilonewton, no? So pwede natin i-check 0.75 meter per second square. So kilogram meter per second square. Ano yung kilogram dito? Yung weight. So divided by 9.81 plus 15,000. So lumalabas pag kinumpute natin to, it's going to be 16,147 or 16.147 kilonewton. No, so mass times acceleration, ito no. Bigyan natin pansin to. So mass times acceleration is weight over gravity, yung mass. Mass is equals weight over gravity. So meron tayong 15,000. Bakit? Kasi nga ito ay kilonewton. So 15,000 newton. So kilogram, magiging kilogram na to,
meter per second square, yung acceleration. No? Tapos i-divide natin ng 9.81, multiply natin ng 0.75, which is yung na-compute na acceleration, then plus 15,000. Ito yun. If you divide the 16,147 Newton divided by 1,000, magiging 60 na lang. No? Kasi dinivide mo sa 1,000 para yung Newton ay maging kilonewton. Okay? So, ganun lang. No? So, dahil time na, ibibigay ko na lang yung, yung mga set of problems na para maituloy nyo mamaya. So, ito ang ating Newton second law. Newton second law. Lagyan ko lang pangalan. Newton second law of motion. No? PUP. Anong grupo kayo dyan? Anong section kayo? 2 po. 2. Section 2 po. Second year section. Ma? Apo. Yes po. Okay. So, ayun, no? Ibigay ko lang sa inyo yung mga problem. Later, no? Para makapag-practice kayo. No? Okay. For the meantime, tapos naman tayo. Sandali, kukuhanan lang natin para stop ko na yung presentation and then eto, kakabita, ko yung ating oras. Ngayon ay May 8, tas 3:52 na. No? So, ilalagay ko na lang sa ating eto, sa GC. No, nandito na naman yung attendance ng ng tinype nyo. Okay. So, wala tanong, ibigay ko mamaya along lecture ng tag doon, projectile motion or ibigay ko na. So, ibigay ko lahat 'yan, no? So, kung wala nang tanong at oras na, pwede na mag-leave. Maraming salamat, class. Thank you. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you. Ingat kayo, ingat. Napakainit.